Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1-3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus,
Aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas ang oras. Alas 10:07 ng gabi. Amang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH, makibalita, makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig na nanonood dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes! Oy, in fairness, ha, match tayo, ha? Brown, yellow, may black. Diba? Ganda Oy, ng combination. Tita Molly, energy. Diba? Saya. Masaya tayo. Oo. Kasi, pagbuhusan mo ng emosyon yung mga taong karapat-dapat. Tama, sabi nga ni Jun Lalin, bongga. Bongga lang masabi mo, Jun Lalin? Bongga lang. Si Jun Lalin ang pinakabongga.
Oo. Ang daming nagmamahal sa kanya mga artista. Oo. Nagtatalbogan sila ni Bernard Cloma sa birthday party. Mas marami silang mga kaibigan. Oo. Ikaw marami ka rin naman kaibigan Mga plastic. Nasaktan ako, Tita Morley. Mga kaibigang pagkakatiwalaan para huhud pero hudasin ka din. Okay, bukas ang programang ito sa mga gusto mong ilabas. Ilabas mo na para para gumaan ang pakiramdam mo. Yung mga naguhumudas, Kaya dapat i-block na agad yung mga yan. Anyway, Ay, kaya pala na-block mo ako. Na-block na ba? Oy, in fairness kay Bobby Ferrer, nangungulekta na siya ng kumot. Kanina doon, nagkakakalkal na siya ng mga kumot. Mapagbibigyan kasi ipapadala. tayo. Oo, ipapadala na sa Pagbibigyan tayo. Bukas, Gorgie, since di ba may nagbigay kayo ng pera, kalahati lang naman yung nagastos sa una, may natira pang pera, bukas magpapakain tayo. Papakain ko dun. Nung isang araw nakapagpakain na tayo ng lugaw, di ba sabi ko? Tapos ngayon ay magpapakain naman kami bukas ng long silog. Longganisa, itlog at kanin. Ayan. Ay, tama-tama. Yung longganisa bigay sa'yo ni Jerry Ulea. Ulam mo yun, ha? Ulam ko yun. Akin yun. Thank you very much, Jerry Ulea. Oo. Binitbit niya yun para sa'yo. Kami po ang grupo nila Tito Luis, si Gorgie, si Attorney Bergado, at iba pang mga kaibigan na tumutulong po talaga sa mga nangangailangan. Pagdating pag may nasusunog, Gorgie, lagi tayo nandiyan dyan. Nagpapadala agad tayo, nagpapakain agad tayo ng mga lugaw. Hindi man ako ang nagluluto. May mga kabataan naman ngayon, Gorgie, na grupo na silang gumagawa ron. Kumbaga, minamanage ko lang yung mga inilalabas na pagkain. So, meron ka pang budget para sa papakain? Meron pa tayo bukas. Bukas, ang papakainin natin more or less na sa mga 100 na food packs ang ipakakain natin. Diyan sa Nasunugan, sa Gate 54, sa Binondo side ng Parola, Tondo, Maynila. Gaano karaming mga napektuhan? More or less, mga 2,000 families. Ang laki, ha? Ang nakakalungkot nito, may pagkukulang ang mga barangay. Oo. LGU. Kasi LGU. Kasi ay hindi nila inayos kung sino-sino talaga yung mga nasunugan sa listahan. Sa listahan, maraming hindi nasunugan pero binibigyan nila ng biyaya. Tapos yung mga totoong nasunugan, hindi nila nailista. Bakit? Kapabayaan ng barangay. Hindi tama yun. Oo. Marami, mga swapang naman yung iba doon na kahit hindi nasunugan, gusto nilang makaisa. So, ayan. Pero kakarmahin din sila dyan. Si Pangulong Bongbong Marcos, nagbigay ng 40,000 each family. 40,000 pesos. Bawat pamilya. Oo. Tapos, nauna na yung 25, susunod na yung 15. Tapos, si Ernex Junicio nagbigay ng 10,000. I heard si Mayor Isko Moreno nagbigay ng 15 o 5, hindi ko lang matiyak. Yun ang mga natanggap nila tsaka mga bawat bigas. Pamilya yon. Sana yun. napunta sa mga talagang sa karapat-dapat. Sa karapat-dapat. Marami namang karapat-dapat na nabigyan. Kaya lang ang problema, paano yung mga hindi? Yun. So marami bang hindi nabigyan? Marami. Ang nakakalungkot nito, Gorgie, during that time, nung gabi ng masunugan, naglistahan na agad. Pinaglilista. So yung kinabukasan, yung nakaalam na may listahan na, wala na sila. Hindi na pwede, sarado na. Close na. Ang nakakalungkot. Hindi, bakit may cut-off? May cut-off. Bakit? Kung nasunugan ka talaga, di ba dapat tanggapin yun? Oo, may cut-off. Ito pa nakakaloka. Hinahanapan yung mga nasunugan ng ID. Okay. Paano ka magkaka-ID? Nasunog na nga yung bahay mo. Kung walang ID, wala sabihin, ka, hindi ka kasama. Ano ba yun? Eto, sabi ni June Lalin, sana ba yun?
Sabi niya, may kasabihan nga, about friendship, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yun na. So, plastic din ba si Morley? Kasi plastic ang mga kaibigan niya. Mismo. Para si June Lalin. And yun na nga, di ba? Mag-ingat ka sa mga taong, ano ba to? Kakilala mo. Hindi mo kilala. Mas lalo ka mag-ingat sa mga taong kilala mo na. Di ko na Di ba? At sino ang nagsabi niyan? Sino? Si Ate Lourdes. So, kasi nga naalala ko dahil nga kahapon nag-react itong mag-inang Dolly Ann Carvajal at saka si IC Mendoza. Abay, bakit? Mga Doon friend nga natin yan. Di ba sinabi ni Senator Mig Subiri, yung, di ba parang sinita ni Senator Mig Subiri ang Senado na sabi niya, parang ano, may audio ba yan, Tek? Pakinggan mo para narinig ni Tita Morley. Ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're circus. I apologize to those who are watching. Pero ang parang sobrang luma naman yata, Senator Mix. Inday badiday pang naalala mo, di sana binanggit mo malang kung okay siguro kung Christopher Min, Ogie Diaz, Gorgie Rula, Morley Alinio, June Lalin, di ba? Tito Louie Alejandro. Ogie Narvaez Rodriguez. Ay, baka mag-react si June Lalin. Bakit? Inihanay si Ogie Narvaez Rodriguez sa kanya. Hindi ba sila magka-level? Hindi naman. Malayo, ibang level. Ibang Siyempre, level, no? dito si June Lalin. Dito si Joji. Ganun pala. Ganun. Nagkagalunan sila dalawa. Ganun sila. Grabe ka naman kay June Lalin. In-invite ka niya sa birthday niya, love ka niya, ha? Siyempre, love ko si June. Kaya ko siyang biru-biruin. Siyempre, di ba, kaya ko siyang paglaruan. Kaya ko siyang i-chismis. Kapag nag-i-emote sa akin si June Lalin, hindi ko i-chismis. Hindi tulad ni Sikaw. Eto ka. So, yun na nga, dahil kinumpara niya doon sa parang, eto na nga Tita Morley, bakit parang ganun ang tingin nila sa showbiz? Chismisan lang talaga, parang ang baba ng tingin nila sa showbiz, no? Which is true naman. Hindi. Totoo ba? Oo. Kasi di ba? Napaka-vocal lang kasi natin sa mga... Hindi. At saka yun nga, di ba, mas kinakalkal natin yung talaga mga issue, yung mga chismis. Pero sa totoo lang, mas masaya pa nga pag-usapan yung showbiz kaysa doon sa mga issue ng politika, di ba? Politika, nakakahiya nga sila sa taong bayan. Correct. At saka mas pinapaniwalaan ng mga tao yata ang mga balita sa showbiz. Kasi doon sa mga, hindi nila siniseryoso yun sa politika. At saka muna, batiin ko nga pala muna, Gorgie, ang lahat ng mga fans, ang lahat ng mga kaibigan na naniniwala sa akin. Gorgie, ang dami-dami kita nating kaibigan sa Dos por Dos. Maraming salamat po sa panonood sa Dos por Dos na nagwewelga na yata kapag hindi ako nakakapag-report, Gorgie. Nagwawala na sila. Huwag po kayong magwala kasi po gusto nga po yung Tita Morley. Gusto niya magpahinga. Baka diretso tulog niya. Huwag po kayong magalit. Siya po yung natutuwa. Kayo nga lang, hindi lang siya natutuwa pag tatawagin siya, pa-standby siya, tapos hindi man pala siya isasalang. Ayun ang hindi maganda, di ba? Oo. Pero, ayun na nga po, balik tayo kay Ate Lourdes, di ba? Well, matagal nang namayapa si Ate Lourdes. Ate Lourdes. Parang doon ikinumpara. Na nag-react, of course, ang unang nag-react, kaya ang apo niya, si IC Mendoza. Nang sinabi ni IC Mendoza, sabi niya, I also get where you're coming from and your frustration. And yes, I'm sure you meant no malice by it. Kilala talaga siya for showbiz intrigues, ang kanyang lola. But it just felt off seeing her memory associated with fake news peddlers. Kaya that's what caught us by surprise. Kasi parang ganun nga ang dating doon na parang ikinumpara sa mga nagkakalat ng mga fake news. But all good. Thank you for this, Senator Migs. Appreciate it. Keep fighting the good fight. Itong response nito sa paghingi ng sorry kasi kanina lang ay naglabas din ng apology si Senator Migs Subiri. Sabi niya,
Tama si IC Mendoza, dapat hindi na nadamay ang lola niya sa usaping politika. Kaya muli, I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. So, yun. Na sinita rin, of course, ni Dalian Carvajal, na sabi ni Dalian, kung hindi pa raw ito napansin ni IC, kung hindi pa pumiyok si IC Mendoza, hindi ka naman siguro magsusorry. Kaya nagsorry. Anyway, pinalagpasan lang nila. Pero syempre, hindi mo maiwasan ang mag-ina na mag-react. Pero hindi mo rin masisisi sa kabilang banda si Senator Sibiri, Senator Mig Sibiri. Kasi yun ang pumasok sa utak niya. Yun yung kilala. Yun yung pundasyon ng pero showbiz. Kasi parang yun yung parang ikinumpara niya agad doon sa pagkakalat ng fake news, sa chismisan. Sa mga chismisan. Pero kasi kilala talaga si Inday Badiday pag sinabi mong chismis, Inday Badiday, showbiz chismis, Inday Badiday. Kasi si Inday Badiday talaga yung naging pundasyon Pero ang mga Gen Z ngayon, hindi na siguro nakilala. Hindi na. Sa kanila si Ate Luz. Hindi nakilala. Ikaw, ano ang naalala mo kay Ate Luz? Ako naman marami akong alala kay... Kabilang ako doon sa citro niya yung mga panel. Sa panel gumaganon kami. May segment kami, hindi panel. May segment talaga kami. Na citro. Gumaganon kami na magre-report kami. Sino kasama mo? Yung yumaong si Gaspar, si yung si Glenn Ganda hindi siya yung yung mga kaibigan ni sino si Bong De Leon? Hindi, kaibigan ni Jerry kasama sa bahay dati, Gas Gayondato. Si Gas Gayondato. Yung si Malangit na ang kaluluwa. Ayun, ang naalala ko. Sila yung mga kasama ko. Kami yung mga bagong writers noon, bagong reporters noon. Nauna ka talaga pala sa akin, no? 90 ako 90 ako 94. 90 ako. Ay! Connie Aguilar! Yes, ang ating pong mga suki, of course, ang aga pa ni Arnel Relampago ng Kalibo, Aklan. Si Connie Aguilar, of course. At saka si Bobby Ferrer ba? Ay, nagluto ng sinigang ba si Bobby Ferrer? Ayan. At saka si Unika Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan. And of course, si Tita Becky Villanueva Tazuka, si Ligaya Angki. Hello sa inyo dyan, Marilu de Guzman, na maaga na nakatutok sa akin. Sa atin dyan, ano ba yung niluto ni Ligaya Angki? And of course, Florbe Fernandez. At pag speaking of Florbe Fernandez, siyempre si Nanay Linda Asonza. At siyempre nandiyan din si Edison Garcia na laging nanonood sa atin. I miss you, my friend. At siyempre, batiin na rin natin ang ating nanay na si Mami Sherry Ramirez. Yes, Mami Sherry. Nariyan din si Miss Joyce Ramirez. Ang kaganda-ganda. At syempre pa si Mama Norma Karinga. Si Tita Aida Espiritu. Hello, Tita Aida Espiritu. Si Connie Aguilar. Yes. And si Tita Becky Villanueva si Rina Alcantara Meli ba nakatutok na sa atin? Si Mariel De Leon Reyes dyan sa Ilocos. At kaibigan mo rito, Gorgie, si Oliver Kamay. Ayan. Karnay. Oliver Karnay. Ayan, Oliver Karnay. Ayan. Yes. Nanonood LA. ako sa inyo. Salamat, niya. Oliver. At saka si Ronnie Cruz. Hello, Basie Bunsoy. Diyan sa San Juan, si Ronnie Cruz. Jun Totoy Maranan ng Lemery, Batangas. Familiar sa akin ng Jun Totoy Maranan. Anyway, Unika Ihako. Yes, mali po talaga si Senator Zubiri. Part po yun. OA po ang dating. Sabi niya tama naman. Dapat nando pinuna. Melvin Dizon from Dao. Ay, Dao Capiz. Hello sa inyo, malapit din sa amin. Ay, labong daw ang niluluto. Bongga, may labong doon sa Alaska. Diba ang labong yung ano yun? Bamboo shoot. Bamboo shoot. Oo. May sitaw na inihaw na isda. So parang ano din, parang diningding ang dating. Gusto ko kumain ng diningding. Randy Pasmala. Ay, gusto mo kumain? Oo, diningding. Sige, kain tayo, ha? Saan? Kung saan man. Sige. Sa Ilocos. Gusto mo? Ay! Movie fans, matyagang hinihintay. One and only superstar. Si Daryl Vert Auruira. Aurora siguro. Auruira Shout out Daryl Bert, ang mabait
on the way from Brooks Point, Palawan. Happy Baragatan Okay. Festival sa Palawan. Sa Palawan. Oo. Ay, Okay. nako. Okay. Uy, kanina naman, Tita Morley, nandun ako sa MediaCon, media conference ng pagbabalik po ng The Clash. Isa, laban sa lahat, di ba? Pero this time ay The Clash Teens na siya, mga bagets Bata, na. oo. Mga bagets na ang maglalaban, edad mula 14 hanggang 19. At ang nawala na doon as Clash panelers judges ay sina Ai de las Alas at saka si Lani Misalucha. Naiwan lang si Christian Bautista at pinalitan sila ni itong si Ai at saka sila ni pinalitan ni na Jillian Ward at saka si JL ng BGYO. So, ito yan si JL kasama ni Jillian. Guwapa, in fairness, bagets. Na tinutokso namin. Sabi ko, bagay kayong dalawa ni Jillian, mag-partner, mag-love team kayo. At si Jillian talaga, dalagang-dalaga na. Sipin mo na batang-bata pa yan nung to this liit, di ba? Pero magaling naman talaga siya kumanta at napaghandaan niya itong kanyang ang bagong role niya as one of the judges ng The Clash Teens. Syempre, napag-usapan doon yung hindi na pagkasali ni na Ai at saka nila ni Misalucha. Si Lani naman kasi, I think may mga series of shows sa Amerika. At saka syempre, baka naman medyo nahirapan na si Lani sa kanyang kalagayan. Di ba parang hirap pa rin siyang makadinig? May problema sa pandinig doon sa kanyang nagkasakit sila ng mag-asawa. Tapos, si Ai naman, na parang isa sa mga dahilan, maaring isa sa mga dahilan, ay yung pagkakaroon niya ng show sa TV5. Tinanggap niya yung soap ng My Best Friend Eman sa TV5 at tuloy, hindi natin alam, nagtampo ba ang GMA dahil wala na siya, dahil lumipat siya, pero hindi na nga siya kinuha dito as one of the judges sa The Clash Teens. Sabi ni Christian Bautista, kinausap naman doon niya ang dalawa bago niya sinimulan itong The Clash Teens. Pakinggan natin si Christian Bautista. I did. Gave them calls. Ano na pag-usapan ninyo wala sila? I honestly asked for their blessing. I gave them calls and sabi ko, hi, napasok po ako sa Clash Teens. I'm asking for your blessing. And they are happy na continue ang Clash and mako-continue yung legacy na sinimulan din nila, and they will always be part of the Clash family all the time. Ang pahayag ni Christian Bautista na of course safe naman ang mapahayag tungkol nga kay Ai at saka kay Lani Misalucha. At ang judge, ang host pa rin itong The Clash Teens ay ang magkasintahang Raver Cruz at saka si Julian San Jose. Parang ang The Clash ngayon is mas bumata. Mas sa bata na ngayon na maglalaban, hindi na yung ano. Tsaka yung mga judges, bata. Kaya ginawang teens para sa mga at saka sabi nga nila, iba pala daw talaga yung mga teens ngayon na naglalaban kasi nagugulat daw sila sa mga choice of songs na pinipili nila. Alam mo yung hindi pang contest, 'di ba? Alam mo naman pag singing contest, alam mo na yung mga pang contest na birit-biritan na mga sinasali nila. Ito ay mga pambagets daw talaga na gusto ng mga teens. So yan ang mga komento ng mga part dito ng The Clash Teens. At doon na rin sa media conference, siyempre, Raver Cruz at Julian San Jose, as usual, natanong na naman sila tungkol sa plano nila sa kanilang future. Kailan may kasal na ba? Pinaplano na ba? Pinag-uusapan na bang kasal? Heto po ang reaksyon or pahayag ni Raver Cruz. Actually, na-excite nga pag nakikita ko kayo kasi every year yun naman yung yung questions sa akin, yung mga ating mga OGs dyan. Template na. No? Kasi like 32 na si Judy, parang kailan na napag-uusapan naman yun. Siyempre, pagka pinlano naman, kailangan maganda talaga and okay for the future. And ang one thing naman sabi ko lang talaga is hindi naman yan, for me, personally, hindi rin naman yan magiging matagal from to this point. Talagang alam naman natin na doon naman papunta. Pero siguro yung mga plans, sa akin na lang din muna kasi like ngayon, paano pa siya ma-surprise kung may mga... Pero syempre maraming kailangan planuhin. Of course, yung respect ko sa... Wala pa. sa parents niya, syempre kailangan. And
So for me, si Julie na yung James mo makasama habang buhay. Sila naman na talaga na, di ba? At wala naman silang idini-deny naman ng Oo. At Although saka, hindi lang sila masyadong open na pagkukwento sa kung ano talaga nangyayari. plano nila, Plano at ang plano nila. At syempre gusto rin naman ni Raver na ma-surprise si Julian kung kailan na siya magpo-propose, di ba? Bagay naman silang dalawa, in Oo, fairness. at saka maayos si Julian, di ba? Although hindi ko naman sinasabing hindi maayos yung mga past girlfriends niya. Naalala mo ba sino mga dating girlfriend ni Raver? Sino? Sarah Geronimo. Naging sila? Ay, oo. Naging sila din ni Sarah. Pero ang huli niya, si Janine Gutierrez. Oo. Mukhang happy naman na sila sa love life nila. Okay. Yun na. Oo. At doon pa rin, syempre speaking of love life, si Jillian Ward naman ay 21 years old na pala si Julie. Ang bilis, si Jillian. no? At tinutukso namin nga dyan kay JL ng At ang sexy ng batang yan, ha? Sexy talaga. At ang sabi niya, at sinabi namin, open ka na ba na magka-love life at tumanggap ng ligaw? Kasi nga, na-chismis siya at nahuli nga sila, nakunan sila na magkasama sila ni Kobe Brown. Hindi mo kilala si Kobe Brown? Kobe, yes, of course. Kilala mo si Kobe Yes, Brown? oo. Ano siya? Vlogger yan eh. Vlogger yan. Si Kobe Brown. Pero nag-artista. Nag-artista. Gwapo, di ba? Mistiso. Lumipat na siya sa Sparkle. At nakunan sila. Kilala mo mga vloggers, no? Kasi vlogger ako. Vlogger ka ba? Noon. Bakit kayo? Ano na? Di ba? Mamaya kukwento ko sa'yo. Ay! Nagulat naman ako doon na hindi ako ready, ha? Kasi ako naman, vlogger ngayon, bukas hindi, vlogger uli. Pasulpot-sulpot lang naman po ako. Kaya, ewan ko, ilang buwan na yata ako hindi nag-upload sa YouTube. Pero mas ako ngayon sa Reels sa Facebook. Anyway, bakit? O sige, mamaya na muna. Vlogger pala si Kobe Brown. Talaga? Nag-vlog siya. Napapanood ko siya dati. Oo, pero gwapo siya. Oo. At yun na nga, bagay sila ni Jillian if ever. Pero ito muna, ang sagot ni Jillian tungkol sa kung magkaka-love life at ang kanyang reaction kung dating ba talaga sila noon nung time na yon ni Kobe Brown. Heto po, Jillian Ward. Ano po, I think pwede naman na po siguro, no? 21 na po ako. Oo, pwede na po siguro. Actually, yung mama at papa ko po, open na po sila kasi hindi naman po ako magiging in my 20s forever. So, gusto ko rin po ma-enjoy yung pagiging young ko, pagiging 21 ko. And yes, I'm open naman po na maging happy na kiligin. At sana tanggapin niya yun. Sarang Kobe Brown. Thank you po. Ay, wow. Dating lang yun. Ay, dating agad. Basta po ito na lang masasabi ko po lagi, if it didn't come from me, wag niyo isipin agad na totoo or hindi. Ayun. Pero alam mo, naalala ko to si Jillian Ward. Kung merong part, gagawa ng bagong Marimar, Pwede bagay siya. na bagay siya. Ay, pero di ba dati nag-post siya, yung sexy sa may dagat, na parang nagmalimari-mari siya. Bagay sa kanya. Nag-post. Bagay talaga. Pinagmamasdan ko siya. Oo, at ang sexy, bagay no? sa kanya. Pwede talaga. Pero ngayon ba, effect pa rin yung marimar? Malamang. Gusto pa rin ba ng mga tao? Malamang. Sa subaybayan mo ba yung kwento ni Marimar? Konti lang sa mga, yung may lolo siya, may lola. O, dalala mo pa dati si Sergio, di ba pumunta pa sa opisina natin, sa stasyon natin? Oo. Tapos may aso silang nagsasalita. Sino? Nakalimutan ko eh. Fulgoso. Fulgoso. Yes. Oh, yan. Kaya ako gusto ko rin maibalik yan. Pero alam mo, sabi dito may comment si Ernines Rillion. Sabi niya, may comment siya dito. Okay. May sadyang makakapal ang muka na nasisikmurang mag-claim ng donation sa nasunugan kahit hindi naman sila nasunugan. Naging victim din kami niyan. Na paano? Yung may mga taong hindi naman sila nasunugan pero nakikipag-unahan sa pila, nagpapalista na nasunugan. Tapos yung mga nasunugan talaga hindi na nakasama dahil ubos na, wala nang close na. Kawawa, di ba? Pero sa
Kasalanan ng mga barangay yun. Dahil kung taga-barangay ka, dapat kilala mo lahat yun, inisa-isa nyo. Pero sa halip kasi na, di ba sana tumulong kayo dahil mapalad kayo na hindi kayo inabot. Pero hindi diba? ganon. Tapos aagawin nyo pa yung para sa di ba? Diyos ko, makakatulog ba kayo ng maayos Oo, asa ng konsensya nyo. Correct. Oo. Ano nga ba yun? Nakakaawa talaga yung mga talagang walang-wala. Oo. Ang doon, talagang hindi na... Kasi ang ginawa, gabi So pa saan lang... sila ngayon nakastay? Sa gilid-gilid ng Delpan. Mabuti lang hindi umulan. Umuulan, nababasa sila eh. Kaya nga nagbigay ako ng banig. Tsaka, di ba, nag-aano ako ng mga kumot. Dahil talagang wala silang mga kumot. Ay, ang problema, yung kumot na pinagbibigay ko, mga puti. Mahilig kasi ako sa puti, di ba? Ako rin puti din ang natabi ko dun na kumot eh. Mahilig kasi ako sa kumot na puti. Ako din. Oo. Mabulaklaki ko lang mga cover kama Yung ko mga lang. lahat na bigay mo sa akin ng mga cover sa nung bed cover, bulaklakin din. Parang pala tayo lang hinihigaan. Puti ang kumot ko, bulaklakin yung cover ko ng kama. Yan ang drama ko sa buhay. Ay! Yes, Randy Pasmala, hello. Yung mga minority senator, ang init ng ulat, ang dali mapikon. Nako. Ewan ko ba, ako sa totoo lang, ayoko na pag-usapan yung Ako mga din ako, ganapan tsaka sa din ako Senado. nanonood ng ganyan sa Senado. Ako rin, hindi ko ayoko na makabalita kasi maiirita ka lang talaga. Sayang yung boto nyo talaga. Anthony Abrelica, hello. Zon Ramos de la Cruz, hello din po. Ed Yesta, maraming salamat po. Undecided, sabi ni Ed Yesta, undecided si Senator Lito Lapid kung saan siya lulugar sa Senado. 0 vote siya. For me, ay, hindi naman. Avid fan pa naman niya ako sa Operation Tulong. O, yun na. Isipin na natin yung mga naitulong niya, lalo na sa Operation Tulong sa DZRH. Tumutulong si Senator Lapid. Oo, tumutulong sa dyan. Oo. Cleofe de la Paz, hello sa inyo dyan. And Tristan Wyatt Gulay, magandang gabi po. And Lynn Figueroa, magandang gabi. And of course, Kokoy Buncan. Kuya Joe Barameda, kamusta po? Hello. Ayan. Tapos sabi ni Corita Nagalar, 90s yun yung time na hindi na napagkikita si Tita Molly sa mithi at luwalhati kasi nagsimula na pala siya sa showbiz. Yung alin yun? Sabi ni Corita Nagalar. Kapit-bahay kasi namin siya. Oo, so alam niya talagang kwento mo, di ba? Ay! Aba, pag-usapan naman natin. Okay. Si Jake Cuenca at Rabia Mateo. Dati, ang chismis. Happy sila, ha? Pag-aaralin, di ba? Akala chismis lang yun. Oh. Akala na matao, chismis lang yun, drama-drama. Pero, Si Jake ba talaga Kasi Yes. ano, titigil na talaga sa pag-artista si Rabia dahil mag-focus siya sa pag-aaral ng medicine sa Yes, UST. pag-aaralin siya ni Jake Cuenca. Si Jake ba? Hindi namin natanong yun sa birthday ni June Lalin. Naku. At alam mong kukunin. Medicine. Oo nga, nabanggit ko na ba? Ano ka ba? Alam mo, kasi alam mo, di ba? Utak mo wala dito. Lumipad ang utak ko. Alam mo kasi, di ba, nag-top notcher tong si Rabia sa... Ano ba yan? Sa entrance exam ba? Sa UST ba yun? Oo, di ba? Hindi, kasi, actually, nasa Hong Kong kinikwento ni Jake, sinama niya si Rabia, parang may work si Jake sa Hong Kong. Sinama niya, thank you, Tech. Hindi ko pinaredy yung pictures, pero ayan, meron sila. Yan, sinama niya sa Hong Kong yan. At saka, wala pang desisyon nun kung pasok siya sa UST. So, sinama siya ni Jake, parang medyo maaliw-aliw naman siya. At nung nasa Hong Kong sila, doon natanggap ang balita na pasok na siya sa UST. Kaya sobrang tuwa sila. Ang kanyang Disney princess ang tawag niya sa kay Rabia. Sana sana okay yung relasyon nila. Kasi kung sana tingnan sila mo sila na mismo. Kasi kung tingnan mo sila ngayon, parang ang happy-happy nila, ang saya-saya nila. Ganyan din na nakikita ko before. Ang kay Jake at saka sa mga past niya kay Chief Filomeno. Para puro masaya-masaya. Tapos later on, nagbe-break din. Sana this time, kasi si Rabian, di ba, may bakla. May baltik din, di ba? At may pagka-bakla. Bakla talaga, binamimili niya talaga ng regalo. Pero this time, hindi siya siguro makakapamili dahil wala siyang work. Nag-aaral siya talaga. Pero may inipon naman yata si Rabia para gamitin niya sa pag-aaral. Di ba? Eto, mag-comment ka naman dito, Gorgie. Kasi pinag-uusapan natin ng showbiz. Okay. At si Joey Marquez matagal ding naging mayor ng Parañaque. Okay. Marami sa mga kaibigan niya ang muling lumalapit sa kanya na tumakbo ulit sa eleksyon.
Okay. Ay, hindi na raw siya talaga. Pero talagang madiin. Ayaw niya. Na sinabi nitong si Joey Marquez na never daw siyang papasok muli sa politika. Oo. Dahil hindi daw ito ordinaryong problema na ibibigay sa'yo na, tulungan mo yung kababayan mong ganito. Hindi daw. Malalim daw talaga ito na kung saan lahat ng mga bagay na kahit magandang ginagawa mo, pipiliting pasamain ng mga kalaban. So nakita ni Joey na ang layo-layo ng showbiz sa politika. Kaya mas gusto niya mag-focus sa politika at mga business kaysa pumasok uli sa politika. Sa palagay mo ba, tama ang naging desisyon ni Joey? Oo, tama talaga. Tapos na siya doon sa mga issue. Di ba nasangkot din siya sa mga issue nung mayor siya? Oo. Di ba? Tapos, nasangkot pa sila ni Nes doon sa Walies. Oo. Na Tapos tumakbo siya, natalo siya. Natalo siya. Hindi Noong mga naman siya panahon na siniwalat naman ni Chris Aquino ang tungkol dun sa... sa kanila, mga sakit-sakit Sakit-sakit nun. yan, ba? Talagang sinigaw inano siya ni Chris Aquino. Nadurog siya doon. Kasi yung panahon na yun, malapit ng eleksyon noon eh. Tumakbo siya noon. So laglag siya. Ayun. So eto ngayon. Pero kasi si Joey Marquez ngayon, meron siyang farm sa Cavite. So natutuwa siya doon sa farm niya sa Cavite. At actually doon daw siya madalas kapag walang trabaho. Kaya ngayon naman sunod-sunod ang mga trabaho ni Joey Marquez. Kasali rin siya yata sa Sigabo ni mabuti ni Coco naman. Martin. 16 na palang anak niya. Anak niya. Siya ba't ibang babae? 16. 16. Oo. 16 na pala. Dami na pala. Kay Brenda Del Rio, ilan yung 3. Kay Alma. Kay piloto pa yun. May isa pang piloto silang anak doon. Kay Alma. Kay Alma, si Winwin, Si Yodge. Si Yodge. Parang 4 yata o 5. Yung isa pa, yung nag-artista rin. Basta 16 na doon anak nito eh. Oo. Meron pa yata anak ito doon sa isang sa isang teller ng bank teller. Pero ngayon mas gusto niya tahimik na lang talaga. Tahimik na lang siya. At dahil nga hindi niya pinasok ang politika, ang ganda naman ng kanyang showbiz career. Di ba? Maganda nung meron niya siyang movie na Sinimalaya Meron siya sa Sinimalaya. At least, may siya, marami na siyang ginagawa ngayon. And speaking of anak, ay, ang cute naman itong mga na to. Nakita ko tong mga bagong talents ng Star Wars, pero bukas ko na i-chika yan sa inyo. Speaking of anak din, ay nagpaalala, of course, si Dennis Trillo sa mga magulang din na maingat talaga sa mga anak nila na pinagkakatuwala nila na mag-drive na. Itong kanyang anak na panganay anak nila ni Carlin Aguilar na si Calix ay na-aksidente kahapon ng madaling araw. At dahil nakatulog daw habang nagda-drive. Pero ang bata pa nito at saka sabi niya ang swerte pa daw ni Calix dahil total wreck daw talaga yung sasakyan. Na kung nakita mo sasakyan, isipin mo talaga na hindi nakasurvive. Ang sakay ng sasakyan. Pero awa ng Diyos, salamat talaga sa Panginoon na nalagpasan ito ni Calix at nagkaroon lang siya ng pamamaga sa ilang bagay ng katawan niya at saka galos at saka minor na sugat. Pero safe na siya ngayon. Actually, nag-message ako kay Carlin, pero hindi niya yata nakita yung message ko. Hindi niya pa niya na-seen. So, kung kumustahin siya na si Calix, kung okay na ba siya talaga. So, yan. Yun na. Okay. Nag-top daw. Sa NMAT. Sabi ni NMAT. Oo. Uy, Randy Pasmala, hindi siya, di ba si Jillian yung anak ni, hindi siya anak naman ni Pacquiao, si Jillian Ward. Oy, ka naman. Oo. Sabi ni Romel Villena, nag-top si Rabia Mateo sa NMAT, National Medical Admission Test. She's a registered physical therapist. Oo, kasi nakapagtapos naman kasi siya, na related din naman sa medicine. Sa medicine. At ngayon tinuloy na niya talaga sa medicine. Ang sarap talaga maging 8 years yata rin yan Ang sarap maging matalino ang anak mo, no? Oo. Talagang nararamdaman mo yung para kay EJ, matalino na, mabuti pa. Oy, congratulations ha. Talagang siya ang dun sa kanilang sa esports, siya ang team captain sa kanilang esports. Yun nga lang, hindi siya nag-champion, hindi sila nanalo. Parang 5th place sila. Pero sabi ng mga magagaling dito sa ML,
sobrang laking achievement pero yung naka 5th place ka dahil mahirap to talaga yung larong yun. Anong laro sa computer? Yung ganun, computer. Sa school ngayon, Tita Morley, ano na ang esports? Esports na yun, talaga kinoconsider na nilang sports yun. Yung sa computer na laro-laro ng ML, kasama na yan ngayon. Oo, sa mga naglalaban na ang mga mga iba't ibang mga universidad, naglalaban-laban na kung sino ang mag-champion. Iba na talaga ang Iba na ang panahon na hindi ka na makakarelate, Tita Morley. Hindi kagaya dati, nagagalit ako na, ganyan po. Laro ka ng laro sa computer, chuchu. Ngayon, tinatanggap na, considered na ng mga eskwelahan na esports na siya dahil nga electronic, 'di ba? Doon. Ang ganyang klaseng laro. So hindi yan masasabing illegal or bawal or what. Naalala ko pag nag-aaral pa si GM sa eskwelahan kung saan nagtapos si Alden Richard sa Santa Rosa de Lima sa Laguna. Doon nagtapos din yan Alam mo na guidance pa yung anak ko. Dahil sa kalalaro sa computer. Dahil may dalang cellphone. Bawal ang cellphone. Sabi ko, kailangan pong may cellphone ng anak ko dahil iniiwan ko po sila sa bahay at nagtatrabaho ko sa Manila para may communication. Dahil nag-guidance pa yung anak ko. O ngayon? Di kinuha yung cellphone sa kanya na makita. Iyak ng iyak yung bata. Tapos pinatawag ako. Ayun, pinaliwanag ko sa kanila. Tapos sabi ng office nila doon na bawal po talaga. Pero ngayon, di ba? Pero alam ni JM na bawal. Alam. Pero pinadadala ko sa kanya na huwag mo lalabas sa eskwelahan. Sabi ko, dadali mo lang yan para kung kailangan ninyong tulong ko o kailangan ninyong communication tayo. Bigla ko tuloy naalala ang aking anak. Tuloy-tuloy ang tsikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Edith Capuno, hello! Oy, ang init pa rin. Yes, ang init pa rin daw ngayon sa United Kingdom, sa Nottingham ay 35.6 centigrade. Mainit na sa kanila. Sa amin, okay lang yun. Dito sa Pilipinas, nagpo-40 plus ka dito, di ba? Ayan. Alam mo, maghapon ako ngayon sa loob lang ng kwarto. Hindi ka naglalabas? Hindi ako naglalabas kasi sobrang... Paglabas mo talagang mapapasok ka talaga sa pintuan pa lang. Iba na talaga. Sobrang init talaga. Tsaka iba na talaga kapag senior citizen ka na, no? Ang dami mo nang nararamdaman. Pero nakuha mo ba ang provecho ng mga senior citizen? Pinabayaan ko na sila. Hayaan mo na sila. Hayaan ko sila. Oo. Sabi ni Conita Aguilar, parang si Ernie Nesrolion ang pride ng parents dahil matalino siya nga. Sayang nga at di sila nagkatagpo ni Tita Morley noon siya mituloy ang pangarap niya na maging artista. Hello kay Ernie Rollion. Gusto ba mag-artista ni Ernie Rollion? Hindi ko alam. Kilala mo ba siya? Hindi nga hindi pala kilala. Conita Aguilar baka namumukhaan ko pero hindi kami naging close. Hindi kagaya ni Conita Aguilar, nakikita ko yan na kapag nagtitinda ako ng pinya papaya. Leo Havares, magandang gabi. At sabi ni Romel Villena, para daw akong monk. Para kang monk sa Trappist. Ano nga? Trappist. Sa iyong suot na brown or Carmelite priest. Pero maganda nga in fairness. Oo, sabi ni Julie Ann Jose, Tito Gorgie pang Gen Z yung suot mo ha? Talaga? sabi ni Julie Ann. Alam mo, teka muna, pa tayo malayo kung saan-saan. Gorgie, nakakalimutan yung tungkulin mong hindi ko nakalimutan. Siyempre, tumatiming. Tinatamad ka na magugas. Siyempre, naunahan mo lang ako mag-gawin kasi yun na sa dapat isisingit ko, di ba? Dahil marami pa tayo pinag-uusapan. Hindi ka na naghuhugas ng bahay ng plato. Lagi ako naghuhugas. Tamaran ka na naman. Last Sunday, nag-grocery ako, isang paste at saka dalawang ano ba yon? Smart na smart dishwashing liquid. Sasama mo yun. At tapos ang powder namin Pride. Pareho tayo. Yes. Kaya ito po, huwag niyo pong kalimutan ito. Lalo na po ang mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi nga yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing
Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Mami, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggalang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibon on cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles bang gusto nyo? Yung lahat naman mga sa ganda ng yung ngipin, pagka puti-puti, kumikis lang. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang magandang at kakit-akit na si Doktora Analisa Boras Ansa. Tumawag sa telepono 0917-5599-108. Hello kay Dodong Boras. Pinapabati. Yes, Gorgie. Yes, of course. Ni Leo Javares, ang mga empleyado ng City Assessor's Office ng Puerto Princesa City sa Palawan. Yun Hello na. sa inyo dyan. Magandang gabi po. Dyan sa Palawan. Yes, Tita Morley? Batiin ko ang dating chairman ng Barangay 20 na si Brian Molina Mondihar. Hello, hello. Parang may nabasa akong post mo dyan. Nabanggit mo si Mondihar. At saka si Chairman Igos Anthony Igos. Kasi si Anthony ang bagong kasalukuyang chairman. Dati yung si Mondihar. Dati si Ano niya Mondihar. si Bryle? Ewan ko. Parang kapangalan lang Kilala mo si Bryle Mondihar? Sa GMA. Sa ano yun? Sa That's That's Entertainment. Ilan ang mga naging PR mo sa That's Entertainment? Mga hinawakan mo ng PR? Wala. Wala kang PTR? Wala. Sinusulat-sulat ko lang sila. Di ba dati ang mga nanay kukuha sila mga reporter para mag-PR sa... Kasi nung panahon nagsusulat naman ako, hindi naman ako puri ng puri sa mga artista eh. Panay nga tira mo sa kanila, no? Kaya wala akong naging kaibigan. Pero, palagi pumupunta sa That's Entertainment na studio. Kasi dati yun ang tambayan ng mga press. Pati nga sa malangit naman si Herman Moreno, di ba? Nagalit din sa akin. Dahil? Tinanong ko siya. Kuya James, kung makakalat yung chismis na chocolate ka. Ay, ikaw tinanong mo siya talaga? Oo. Sabi niya, ano mong masama doon kung ganito chuchu, sinulat ko. Nagalit sa akin. Paano mo na-handle yung mga nagagalit sa'yo sa mga sinulat mo? Nangingitian ko lang sila. Kasi totoo namang tanong yun eh. Totoo namang chismis yun eh. Kasi sinagot naman nila. Hindi ka naman sinabihan na wag mo na lang isulat yan. Diba? Sinagot mo. Ikaw pag sinasabihan ka na wag mo isulat, hindi mo sinusulat. Hindi ko sinusulat. Pero pag nakalimutan mo sabihin sa akin na wag mo isulat, isusulat ko. Kunwari nakalimutan mo. Pero kunwari lang yun, nakalimutan mo. Pero hindi, minsan. Hindi, pagkakaibigan ko, hindi ko sinusulat. Oo naman. Ang masakit nga nito, minsan magugulat ka na lang na lumalabas na yung balita eh. Na ang sabi niya, wag mo isusulat ha. Tapos nasulat na iba. Minsan may kaibigan ka naman na, hoy, ipagtanggol mo ko, ganito, ganyan. Tapos iisipin mo, paano kita yung pagtatanggol? Gusto mo naman yan. Tapos ang gusto mangyari, awayin mo yung taong gumawa ng intriga sa kanya. Makikita mo, kinabukasan, bati na sila. Paano kung inaway mo yun? Di kayo dalawang dati. Magkaaway na. Totoo naman. Oo. Pero hindi ka nagko-confront. Nagko-confront ako, pero pag matinding-matindi na. Kasi ako yung klase ng tao na tahimik lang talaga. Na kapag nasasaktan, tumatahimik na ako. Sa ngayon, dahil sa edad natin, huwag mo na itatahimik. Ilabas mo siya talaga. Ako, tinatahimik ko lang kasi, pag hirap na kinikimkim mo, tapos pag sumabog, Kaya nga pag meron akong tao na ayoko na, minablock ko na lang para wala nang problema. Nakablock ka na ba? Binlock akong Tita Morley. Alam mo na kung ginawa. Ay, batiin ko muna si Beatriz Tioyaw, Dave Tioyaw, Silvia Santilla Rodriguez, Ana Eneste Cruzado, Rebecca Biñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, Vida Beneopa, Melanie Plambarit,
Joe Fernandez, and of course, Magnolia Lumba. Binabati rin natin ang mag-iinang Julia Lopez Salili at ang kabal niyang si Rain at Lian. At syempre, Gorgie, ang laging nanunood sa atin. Eva Eugenio. Tita Eva, hello. At syempre pa si Boss Siso Chan na namimiss na natin. Si Reggie Raimundo at ang kanyang Race Angels, Edward Banyas and Regina Otero. Nagtatanong si Marcelo Gorgie. Kung kailan ba raw tayo magsiswimming. Nagpatayo na siya ng swimming pool, ha? Talaga? Oo, doon sa resort niya may swimming pool na. Kaya binabati ko si Marcelo, Chris Marcelo, Claudine at Carol Marcelo at syempre pa ang Casa Marcelo Idias na nasa Lian, Batangas. Alam mo, sabi ni Marcel, sabihin lang daw natin kung ano yung food na gusto natin. Siya na daw ang bahala. Ang sarap naman. Kailan ba? Oo, kung kailan ba tayo pupunta doon. Binabati natin si Net Felix Espiritu Cherry, Sebastian Johnson, si Emma Santos, and of course, Kim D. Ray Mamaril, Rina Alcantara Manny, Eddie Castro, Anson Ang lang sa Puro Noodles, Mel Neng Cabrera, Neneng Putot Gonzoli. Batiin ko rin naman, Gorgie, tuloy-tuloy ko na pagbati kay Angie Allen, kay Amity Villahin, kay Tony Allen, at syempre pa, kay Mami Ikadura, Lola Nursing Domingo, Marifes Sandong, Marshall Uy, at syempre pa kay Councilor Peter Ong ng District 1, Tondo, Manila. Batiin natin ang gorgeous friends of Morley Gorgie and Tito Louie, Topper Mendoza, Ophelia Caringal Calvelo, Maggie Caringal, Vicky Villanueva, Tazuka, Belen Ledesma, Be Fernandez, Nora Dalag Hilario, at Princess Camille. Yes! Oy! Sa ano, tanda mo yan ha, sa Saturday, May 30. Ano, I think from 1 to 6 sila doon sa SM Manila. Ang culminating activities ng Bryce Entertainment Production. Yung sinasabi ko sa iyo, yung may-ari ng Nanay Huling na kinakainan niya sa Tondo. Si Annalisa Aklan, siya po ang may-ari doon. Pumunta tayo doon. Sige. Makikain tayo. Hindi, kasi may palabas sila, culminating activities nila. Culminating! Parang recital ng mga nag-workshop sa kanila. Akala ko may handaan na sila doon. May pagkain naman siguro doon. Na tayo doon. May pagkain naman siguro. Pero kung walang pagkain, pakainin na lang kita. Kawawa ka naman. Saan na naman mo ako pakakainin? Oy, dinala kita ng longganisang lukban. Ay, ang sarap niyan. Kay Jerry Olea. Yes. Yan. Oo, so yun na nga. Sa Saturday yun. Naalala mo ba, naalala ko lang, dyan sa lugar, na sa ano daw yun, Barangay Dos daw yun dyan sa Tondo. Ang barangay captain, asawa niya, si chairman, hindi ko na maalala ang pangalan. Pero yun, siyang barangay captain doon, na doon nag-taping pala ang Sigabo ni Coco Martin. Na parang ano lang, hindi niya siningil ng ang ginamit yung lugar nila, doon nagstay sina Coco at iba pang mga artista. Alam mo, parang pinarentahan lang niya ng 10,000. Pinarentahan ng 10,000 na para lang mapagbigyan sila, di ba? Pero hindi dumalapitan si Coco. Hinaharang daw ng mga staff. Iba na, no? Hindi dumalapitan. Dati, ini-stab ko lang yan noon pero ngayon, sikat na, di ba? Kung alam ko lang. Hinaharang doon ng mga staff. Tapos, pag makikita doon nila ng mga nag-take sila, tapos makikita mo yung video, pinapapabura daw. Bakit? Yung video doon sa nakuha sa kanila. Kapal naman ang mukha. Oo, pinapapabura daw nila. Di sana nagsabi kayo, doon kayo sa matagong lugar, di ba? Para hindi kayo Tondo yun, ano? Ba't naman pabubura nila? Kapal naman ang mukha nila. Alam mo, kapag ginagawa nila yan, si Coco ang magiging... Siya ang napapasama. Kasi ang damot-damot naman na, picture lang. Sa Saturday, makikita ko rin si Coco at si Julia. Tanong ko sa kanila. Si Julia ngayon ang namamahala ng CM Productions. Siya na ngayon yung nagmamanage na medyo mahigpit daw talaga si Julia sa pag-handle ng mga dapat gastusin at lahat. Oo, di ba? Lynn Reyes, hello sa inyo dyan. At syempre, batiin ko rin si Kagawad, Maria Teresa Dangla. Yes, hello. Sabi ni Conitan Aguilar, ay mabait ka raw talaga. Kapag may makukulit na magugulo na kapitbahay, deadma ka lang daw. Oo, deadma lang talaga. Oo, ganun daw. Hindi ako kumikibo. Oo, so deadma ka na. Huwag ka na masyadong isip ng mga ganyan-ganyan, di ba? Oo. Randy Pasmala, hindi naging si Jillian at saka si Eman Bacosa Pacquiao. Type lang ni Eman, crush ni Eman si Jillian. Oo, pero parang naging friends lang sila. Okay, thank you very much, Anika Ihak ko. Wala na tayong oras, na po tayo. Dasal-dasal muna po tayo. Sa ating YouTube, pasensya na ha, hindi ko na
check, hindi ko nabati. Nakita si Ronnie Villaflores, Enrique Alcantara, Gilbert S910, Marcelo M290, hello sa inyo dyan. Joel Mangasep at Beth Gray, magandang gabi sa inyo. Joel Mangasep ng Melbourne, Australia. Okay, dasal na po tayo. Sabayan Dasalin niyo po po kami. natin ang ating pong gabi-gabing ipinagdarasal, ang kapayapaan para sa Pilipinas, sa saliw ng awiting, Panginoon patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawa. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakakawasak ng impluensya, at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglalabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nire-respeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang merong reward dyan. Ang respeto at mahalin ang magulang. Ang masasakit na salitang iginagawad natin sa ating ina, ama, lolo at lola, pati na yung pananakit physical natin sa kanila, ay unti-unting paghahatid sa kanilang kamatayan. Tandaan ninyo, ang mga magulang na sinasaktan ng mga magulang ng kanyang mga anak, na minumura ng kanilang anak, ay nagkakaroon ng anxiety, depression. At ang malala nito, posibleng ito ay maghatid sa huling hantungan. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaabot o pinalalaglag, hindi pinaanod sa kanal, hindi itinatapon sa basurahan, at hindi lalong ipinamimigay. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! Sa puso kong di marunong magpanawa. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.